Yung kapalitan ko, master, yung ng pangumaga na electrician namin, master. Seryosong seryoso sa project niya, mga master. So, itong project na to, master, ay ano to, kumbaga, para to sa aggregator namin na motor, mga master, sa may tangke namin. Kaya ginagamitan to ng ano, master, inverter dahil nga kukontrolin yung speed ng motor. So kung makikita nyo, master, 10 control to, mga master. 6 dito ang naka-inverter. So mga master, gusto ko lang tong i-share sa inyo yung ginagawa ng kasama ko, master. Kumbaga itong panel to, master, ay talagang ano lang to. Kumbaga dati to naming distribution box namin to dati, master. Kung makikita nyo, ang nakalagay nito dati, master, ay mga MCCB na breaker, mga master. Kumbaga dahil nga itong project na to, master, ay malaki to. Kumbaga malaking space ang kailangan niya. Kasi nga itong inverter to, master, ay 6 daw to, sabi niya. Kumbaga ito 5 pa lang to. Kumbaga may isa pa to dito, master, na inverter. So ilang control ba to? 10 control to, mga master. So ito, master, naka-inverter siya ng push button. Naka-push button siya, master. So ang ginawa niya, master, si-share ko lang sa inyo. Itong ano na to, master, control circuit ito, master, ay 220. Pag i-start niya yon, master, tong number 1 na to, pag i-start niya tong number 1 na to, master, so pumapalo tong contactor na to. Tapos yung inverter na to, master, kung makita nyo, buksan natin pala. Kung makita nyo, master, nakakonect siya sa terminal 12 at saka 18. So itong 12 na to, master, ay positive 24 volts to, master. Kumbaga output to na positive 24 volts. So itong 18 na to, master, ito yung start forward ng inverter. So dito, master, dumaan siya dito, master. Kumbaga itong contactor, master, ginamit niya lang to para sa contact lang ng inverter. Para pag magano to, pag i-start mo to, master, pumapalo yung contactor. Tapos itong wire na to, na number 12 na terminal, ito yung, master, isa na may positive 24 volts, tumatagos dito pag pumapalo tong contactor na to. Tapos mag-i-start tong inverter na to, master. So ito yung diskarte niya, master, sa paggawa ng control. Kumbaga, master, first time niya tong gumawa ng control, master, kaya yun, napakaseryoso niya talaga. Saka napakaganda niyang gawa niya, master. So kung makita nyo, naka-snider talaga. Pati yung breaker niya, snider dyan, na pang motor control talaga na circuit breaker. Tapos, master, itong ano na to, master, itong project ito, master, ano to, master, medyo mataas talagang cost nito. Kasi ito, master, contactor to, medyo mahal talaga to. Tapos 32 ampere pa, mataas pa. Tapos, master, may ano naman, master, may isang way nito, master, ito relay. Mas mura to kumpara dito, master, sa contactor. Ito. Ang ano kasi nito, master, ay low ampere lang ang kayang load nito. So ito kasi pang high ampere talaga to, sa motor control talaga to ginagamit, mga master. So may paraan, master, may isa pang paraan na makakamura kayo kung sakaling kayo ang gagawa na ganitong klaseng design ng control, mga master. So pwede kayong gumamit ng relay, mga master. Tapos may ano pa, master, may isang paraan pa, master. Pwede rin kayong gumamit ng ganito, master, kung hindi nyo na kailangan ng push button. Kung nagtitipid kayo sa wire or sa relay, so pwede kayong gumamit ito, master, ng selector switch. So normally open. Itong dalawang wire na to, master, ikukunik mo lang dito sa number 3, number 4.
Pag i-on mo to master, gagana na kagad yung inverter mo. So mga master, sa design na to master, okay naman, nga lang mataas yung cost. So kung ikaw ay nangungontrata, dapat hindi ganito ang design. Pero sa pag mga personal lang na use master, tulad dito company namin, so walang problema kasi nga pera ng kumpanya yan eh. Pero pag nangungontrata ka master, may paraan to master, may isang paraan to na naka-push button pa rin siya, pero hindi mo na kailangan ng contactor. Kumbaga push button lang master, push button lang na stop start at saka inverter na diretso. Ngayon master, papakita ko sa iyo master, may ginawa ako master. So master, ito yung ginagawa ko. So titingnan nyo master, naka-auto yan siya. Yung ginawa ng kasama ko sa labas master, katulad lang nito. May stop siya na push button, may start siya na push button. Yun nga lang, hindi na dumadaan sa contactor. Itong control na to master ay diretso na dito sa inverter. So, ang nangyari nito master, ito yung number 12 niya, ito yung positive 24 volts lumalabas master. Tapos, pumunta siya dito sa normally open Tapos, nagja-jumper yung normally close master, ito yon. Pumunta siya dito, nag-jumper, tapos, itong tagos ng normally close master sa 27, terminal 27. Tapos, itong ano naman master, yung start naman na na number 4, yung tagos ng start naman master ay dito master, yung number 18 master. Ito yung start ng inverter mga master. So, ngayon master, papakita ko sa inyo master, ito sineset up ko na. So, kung gusto niyo ng diagram master, meron naman din, may ginawa akong diagram. Ito master, ang diagram niya master, kung naintindihan nyo. So, ito yung BFD terminal. Positive. Normally open na push button, normally close na push button. Tapos ito yung kailangan mo na setting mga master. Kung naintindihan nyo, so magagawa nyo ito master ng actual. So ito master, papakita ko sa inyo master, i-start ko to master Ayun, i-start ko. So nakita nyo master, binitawan ko Umaandar yung inverter mo. Naka-automatic yan master Ngayon master, i-stop ko. Ito. I-stop ko siya master Yan, pinutin ko i-stop. So, namamatay master, di ba? Ngayon, i-start ko siya ulit master. Bitawan ko to. I-start natin ulit para makita nyo ulit. So, gumagana siya master. Nang start, stop. So, kung nangungontrata kayo master, so ito ang maganda nyong gawin master. Kung kinakailangan talaga na ikukuman ng inverter yung motor nyo. Kasi nga, madalas to ginagamit talaga yung inverter talaga pag gusto mo yung kontrolin yung speed ng motor. Yung ginagawa ng kasama ko na yun master, sa ano yun? Sa aggregator tank yun namin. Kumbaga, kailangan ilo-low speed yung motor. So, sana master makakatulong sa inyo.